Yung ating tawag dito, sunod na pag-uusapan mga kababayan panghuli. Alam niyo ba mga kababayan? According nung nakaraang balita, si Sara Duterte daw at si Mama Leni Robredo magkaibigan. Kaya nga po ma'am, taxi, ang tawag nila sa taxi. Yung kilo nga sa kanila doon, ang tawag nila kati. How many kati? How many kati? Kaya inutusan ako, 8 pirasong talong ang nauwi ko, isang malitang talong. Bakit? Kasi ang per kati doon is kilo. Ngayon tinanong ako, how many kati you want to buy eggplant? You want eggplant? You want eggplant? Yes, I want to buy eggplant. Yeah. You want eggplant? How many kati? 8. Sabi ko 8. Okay. 8 kati. Hindi ko alam na yung kati, kilo pala. Putang ina, 8 kilong talong. Inuwi ko, papunta dun sa tinirhan namin sa kondo. Apakadaming talong. Ang lalaki pa ng talong nila, hybrid. Ganito, parang titi ng mga Nigerian. Parang titi ng Nigerian, napakalaki. Yung kati pala sa kanila, kilo pala yon. How many kati? 8. Di ako naman, si tanga, wala akong alam kung ano yung kati-kati na yan. Sige, okay. How much? $35. $35, 8 kati. Putang ina. Pag uwi ko, yung kasama ko, chami, may bit-bit maleta, napuno yung maleta. Biruin nyo ba naman 8 kilong talong? Ang talong nila doon napakagaan pero ang lalaki. Magaan yung talong pero malaki. Alam yung walang buto, para siyang parang chupon cake. Pag hiniwa mong ganyan, parang mamun. Putang ina, itkate. Sabi ko, napakadami nito, chami. Anong gagawin natin dito? Sabi ko, itkate. 8 kilo, tinimbang. Wala na akong magawa. Nakabayad kami. $35. 8 kilo. Itkati pala. Tragis na yan. Kaya pagpunta kayo ng Hong Kong, alamin nyo mismo minsan ha. Huwag kayong bumili pag Chinese ang tindera. Bumili kayo pag Pinoy. Kasi mahirap. Yung 8 piraso, naging 8 kilo. Kabigat. Kaya, yun po yun. Mga kababayan. Napurga kami sa talong. Kulang na lang haluan mo, napakalaki ng daga doon sa Hong Kong. Nangunguha ng isda. Ang daga sa kanila parang pusa. Ang laki ng daga. Alam mo yung sinushootingan ni Alden Richard at ni... Sino yung artista? Si Catherine Bernardo. Yung... Nagtrabaho sila doon. Doon din kami yung mga color-color doon na parang mga coffin hotel. Hotel ba yun? Doon kami banda. Ang mga daga doon. Para mga pusa. Apakalaki. Pero ang lamig doon, sobra. Ang sarap mamasyal. Pag napunta ka sa Hong Kong, parang nasa biringan ka. Parang ayaw mo nang umuwi. Yun lang yung ating kwentuhan na, mga kababayan. Susunod, mga kababayan, ito na. Alam niyo ba mga kababayan na si grupo ni Mama Leni Robredo at yung dating spokesperson niya na si Attorney Barry Gutierrez ay binira si Sara Duterte ngayon. Ano nga ba? Ang ginawa ni Barry Gutierrez na dating spokesperson ni Vice President Mama Leni Robredo dito kay Sara Duterte. Sabi kasi, mga kababayan, sa abogado ni Vice President Sara Duterte, na sasagutin lang daw nila ang confidential fund in a proper forum. Sa proper forum daw nila sagutin. Remy Nofil, ayan, maraming salamat po. Tapos si Risa Por, silo po. Papacho, ilo po. So, ang sabi ng abogado ni Vice President Sara Duterte, confidential fund, di basta ipapaalam sa publiko. Kasi confidential nga. So ngayon mga kababayan, sabi niya, by the nature of the funds themselves, they pertain to confidential or intelligence operation na may mga safeguards kasi yan. Hindi naman basta-basta pwede lang isa publiko yung mga bagay. That's why there are reason kung bakit hindi pwedeng bigla-bigla lang nating i-disclose. Paliwanag ni Attorney Michael Poa, spokesperson ng defense team ni Vice President Sara. Hindi daw basta-basta, kaya dalhin daw nila ito sa proper forum. So ngayon mga kababayan, ito pa yung isa. Bukod dyan, sabi pa niya dito mga kababayan, ito. Ito po yung sunod. Sabi niya, COA ang proper forum.
sa COA daw ang proper forum para sagutin ang confidential fund. We feel that that is the proper forum to answer all these findings of COA since nanggaling naman sa COA yung findings nila on the OBP confidential funds. Tama lang na doon din tayo sumagot saad ni Attorney Michael Poa. Kung gusto ninyo ng proper forum, sa COA ang proper forum. Ngunit, mga kababayan, sapagkat, bagamat, na-trigger po ang tainga ng dating spokesperson ni Mama Leni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez. Eto na. Kasi daw, kailangan daw, bago daw sagutin ni Sara Duterte itong confidential fund issue niya, ay maghanap siya ng sa proper forum daw. Sa proper forum. Tamang pag-uusap, tamang paghaharap, at maayos na paliwanag. Like po tayo, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, ito ang sabi ni Attorney Barry Gutierrez ng dating spokesperson ni Mama Leni Robredo. Congressional investigation iniiwasan. Proper forum, di ba? Nung ipinatawag sa Kongreso si Sara, hindi siya sumipot, hindi siya sumagot. Hindi ba proper forum yun? Di ba? Hindi ba proper forum yun, mga kababayan? Yeah? Hindi ba proper forum yun? Yung pinatawag siya sa Kongres na hindi siya sumipot? Proper forum po yun. Kaya nga si Digong sumipot kasi proper yun. Pangalawa, impeachment trial, pinadismiss. Yung impeachment trial sa Senado, hindi ba proper forum yun? Hindi ba tamang paghukuman yun na, hindi ba tamang legislation yun para pag-usapan, himay-himayin, pagdidibatihan, kakalkalin, iimbestigahan sa Senado? Hindi ba proper forum yun? Proper forum po yun, mga kababayan. Sunod. Ano pang proper forum ang hanap nila? TikTok. Yung TikTok ba, proper forum ba? Yung TikTok? Yun bang pagpa-press con mo? Proper forum ba yon? Puro media kaharap mo? Bawat mali or lumabas na tinga sa ngipin mo, issue sa media yun. Proper forum ba yon? Pag tinawag nating proper forum, yan po yung abogado mo, abogado ng complainant, mga complainant, hukom, husgado, huwis, at Korte Suprema, ombudsman. Pag nandyan lahat na yan nagsasama-sama, at Kongreso at Senado, yan po ay tinatawag na proper forum. Sa COA daw, sabi ni POA. Sabi ni Ma'am Gracious Grace. Diba? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, bakit kailangan pa ng proper forum? Hindi ba proper forum yung pagpatawag sa kanya sa Kongreso? Mga kababayan, kung hindi pala proper forum ang nasa Kongreso, so, anong saysay yung ginagawa nila dyan na Quad Committee 2.0? Kung hindi proper forum yan. So, kung hindi pala proper forum, yung pagdidebatihan sa Senado at pagtatrial sa Senado, ano pang saysay ng Senado at ng Kongreso? Bakit hindi niyo i-abolish yan? Kung hindi pala proper forum yan, mga DDS. Di ba? So ano pang saysay ng pagiging senador ni Bato, ni Bongo, ni Marcoleta, ni Robby, ni Aimee at iba pa? Kung hindi pala proper forum, ang pagtalakay ng impeachment trial ni Sara dyan sa Senado. Kung hindi pala proper forum yan. So anong saysay nila dyan? Bakit sinahuran pa sila ng gobyerno? Wala naman pala silang kwenta. Bakit nagtalaga pa tayo ng 200, 300 plus na congressman sa bawat lalawigan kung hindi pala proper forum ang ginagawa nilang pag-imbestiga dyan sa anomalya or katiwalian ni Sara sa kanyang 600 million confidential fund? Bukod pa yung sa DepEd, na billion din. Diyos mio Marimar, mga kababayan. Ano bang klaseng proper forum yan?
Yung kayo-kayo lang mag-uusap, yung parang nagba-Bible study lang kayo, yung kayo-kayo lang, bilang lang, walang camera, walang video, para kung magsinungaling ka, walang pupuna sa'yo. Yung ganun ba ang gusto niyong proper forum? Paano malalaman ng taong bayan? Taong bayan nga ang nagreklamo niyan. Oh, taong bayan ang galing ang complain sa impeachment na yan. So, kailangan yung litisin at bulaklatin sa taong bayan din. Di ba? Kasi taong bayan ang nagreklamo. Oh, tanungin ko kay sino ba mga complainant? Di ba taong bayan? Oh, paano ko napapatunayan yan? Oh, 80% sa mga Pilipino gustong malaman kung ano ang nasa loob ng impeachment complaint ni Sara at kung gaano katotoo yung complaint na yan. Yan ang sinasabi ng survey ng SWS. 80% ng mga Pilipino gustong malaman, gustong masaksihan kung ano yung impeachment na yan. Pero paano namin masaksihan kung mismo yung mga nasa legislative office ay pinagtatakpan? Kaya tayong mga Pilipino, sa sunod eleksyon, be wise. Yung mga politiko na tayo ang nagpapasahod pero tayo yung pinapaasa, putang ina, para kang si Moira niyan na. Alam mo yung ikakasal ka na, pinagpalit ka sa lalaki. Diba? Kaya ako yung nauna, pero sa huli ay siya. Na ang tanging hiling ko lang sa kanya, umpisahan ang impeachment. Bakit i-disqualify pa? Taong bayan ang nagpapasahod sa mga putang inang politisyan na yan. Sa taong bayan, galing ang perang pinagnakaw-nakaw ng mga politisyan na yan. Pero pag taong bayan na ang humiling, wala na tayong power. Bakit magbayad pa tayo ng tax? Kung tayo mismong nagpapasahod sa mga putang inang public servant na yan, ay hindi naman tayo pinapakinggan, di ba? Si Ray Pinoy ko, Apinyo ko. Oh. Bakit? Pero ninyo taong bayan, tax ng taong bayan yan. Kahit nga bibili ka ng kondo, may tax eh. Bibili ka ng bigas, may tax. Bibili ka soft drinks, may tax. Bibili ka ng candy, may tax. Tapos pag taong bayan na ang hihiling, ilabas nyo na yan. Bulaklatin nyo na yan, imbestigahan nyo na yung impeachment na yan. Pero bakit hindi magawa-gawa nila? At bakit parang ako pang may mali? Bakit parang tayo pa ang may mali? Bakit parang ang mga politician pa ang nasusunod? Yeah. Bakit ganon? Yung inendorso ka lang ni Duterte, tapos binoto ka ng taong bayan? Kay Duterte ka nagsilbi? Hindi sa taong bayan? Diba? Bakit ganon? Itinaas lang ni Duterte ang kamay mo, nanalo ka kasi binoto ka ng tao, sa kay Duterte ka nagserbisyo, hindi ka sa tao. So, anong gusto niyong mangyari? Sa sunod eleksyon, huwag kayong umasa na manalo pa kayo, mga putang ina nyo. Diba? Tandaan nyo yan. Binoto kayo ng taong bayan, itinaas lang ni Digong ang kamay mo, kay Digong ka na nagserbisyo. Kung ganun lang din pala, hindi pala proper forum, ang Senado at Kongreso, di tanggalin nyo na yan. Ba't hindi na lang tayo magkaroon ng Prime Minister? Prime Minister na lang. Wala ng Vice President. May President. May First Lady, Prime Minister, tapos governors na lang, mayors, Congress. Ay wala nang Congress eh. Police na diretso, wala nang chairman, wala nang kagawan. At least konti lang ang sinasahuran. Kung nakawin man ang pondo ng bayan, unti lang ang nagnakaw, hindi lahat. Yeah? I-abolish nyo na kasi.
Kung hindi naman pala proper forum yan. COA daw ang proper forum. Ha? Paano nangyari na proper forum sa COA? Ang COA nagle-liquidate lang naman yan ng mga nagastos mo. Kahit nga ilagay mo dyan, ito, lagayan ng emerald grapes, wala nang laman. Ito, worth 10 million to. Ililista din ng COA yan, 10 million grapes. Hindi ba? So, saan yung proper forum dyan? Kahit nga ito, sabihin ko, bili ko dito 2, pero ibenta ko to 1,000. Isusulat ng COA yan, 1,000. Basta may resibo kayo ipakita. Tapos ang resibo mo galing rekto. Di ba? Mga kababayan? Paano naging proper forum ang COA? Kaya, parliamentary. Sabi ni Ma'am Kelly, katulad sa UK. Ito mga kababayan, bigyan ko kayo ng trivia. Dito sa Pilipinas, kadalasan sa mga politiko dito may mga kaso. Kadalasan sa mga politician may mga problema. Alam nyo ba sa Italy, ang prime minister nila, Yaya, Nani. I-search ninyo. Prime minister sa Italy, Katulong. Yaya. Prime minister sa India, nagtitinda lang ng salabat. Diba? Pero dito sa Pilipinas, Diyos mio Marimar. Oh my God. Prime Minister ng India, milk tea, vendor. Dito sa Pilipinas, putang ina, lahat kawatan. Wala ko pinangalanan na, bato-bato sa langit, matamaan. Nagmamariwana. Yeah. So yun lang mga kababayan. Yung ating ngayon, pinag-uusapan. Diba? Kung manalo si Sara, wala nang investigasyon, kurap na mga politiko. Sabi ni Lina Carl-P. Ayan, yun na po, mga kababayan. Kasalanan din naman ng mga Pilipino yan. Alam nilang binababoy na sila, bubuto pa rin sila. Ito maalala ko lang bago tayo magtapos ng pinag-uusapan natin mga kababayan. Kayo mga putang DDS, may mga putang ina yung DDS, God bless. Yeah? Ulitin ko. Bigyan ko kayo ng siyam, or 10 na patunay kung si Sara Duterte maging presidente. Una, pag si Sara Duterte maging presidente, makakauwi si Digong. Pangalawa, makakalaya si Kibuloy. Pangatlo, lahat ng pagnanakaw, wala nang makukulong. Pang-apat, babagsak ang Pilipinas. Pang-5, ibibenta niya ang Pilipinas sa China, magiging province of China ang Pilipinas. Pang-6, lahat ng kaalyado niya, kahit may problema, lusot. Pang-7, lahat ng isabong, balik. Pogo, balik. Pang-9, hindi na bababa sa pwesto yan. Pang-10, hindi kayo yayaman. Sila lang ang yayaman. Yan. 10, sa 10 sinasabi ko, lahat yan magkakatotoo. Una, pauwiin si Digong, palayain si Kibuloy, lahat ng kaalyado nila, absuelto. Lahat ng mga magnanakaw ng politiko, wala na makukulong kasi nga, si Sara hindi nakukulong. Tapos, yung Pilipinas gagawing province of China. Yung Pilipinas ibenta sa China. Yung Pogo ibalik, yung online sabong ibalik. Lahat ng kaalyado absuelto. Tapos, ano ang sunod? Naghihirap kayo, siya yumayaman. Bagsak ang ekonomiya. Kasi wala siya alam Tandaan nyo yan, mga kababayan. Pag si Sara naging presidente, mark my word, hindi yan magpe-presidente para sa inyo. Magpe-presidente yan, paghiganti yan sa pamilya nila. Yan naman totoo. Bakit? Vice President nga siya ngayon, saan ba siya nagserbisyo? Sa inyo? Kada rally niya, ang bukang bibig, bring him home. 10 lang na salita yun. Lahat na sinasabi ko, 10 sentences. Lahat yan